Samantala, sa gitna ng patuloy na pag-iimbestiga sa Bamban Pogo at kay Mayor Guo, may bagong karakter na lumutang ang kapitan ng barangay ng San Vicente sa Bamban, si Kapitan Shandel. Ayon sa kanya, sinuspindi raw siya ni Mayor Guo sa pagkakapitan ng barangay dahil di umano pinigilan niya ang pagbili ni Guo ng lupa sa likod ng kanilang barangay hall na aabot ng 54 hectares. Yung lupa po na ito na ibinebenta po ni Oscar Rivera, doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Sako po ng Cesar Dumento, sir. Buong kapatagan na to hanggang doon sa may paanan ng bundok na yan. 1.5 kilometers so Clark na. Andiyan na po halos lahat ng mga pasyalan ng mga mayayaman. The law on ancestral domain is under Republic Act 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. The law says that the ancestral lands are community property. Hindi siya pwedeng ibenta. Nung tanungin namin ang leader ng mga indigenous people sa barangay San Vicente, inamin nito na lumapit sa kanya si Mayor Guo patungkol sa lupa. Pero hindi naman daw ito binibili ni Guo, kundi gusto lang rentahan. Ang kinuha lang niya, maghanap siya ng konting paglagyan lang ng eskwela. Sinubukan naming hinga ng pahayag si Guo pero hindi siya nagpaunlak. Samantala, ang inaalam ng mga otoridad ngayon, sino ba ang nasa likod ng higanteng pogo sa Porac? Itong mga susunod na mga araw po siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Bukod sa pagtutugis sa dapat managot, ang PAOK patuloy na nangangamba na marami pang biktima ang nakakulong sa loob ng napakalawak na compound ng Lucky South 99, lalo na't hindi lahat nakakauwing buhay. There were instances na may nakikita kami mga dead bodies na nakakalat sa mga kalsada. Imagine 60 bodies yung nandito. So matitrace nyo? Yes ma'am. Ang nangyayari kasi pag nakuha namin yung picture ng dead body, and then mukhang Chinese, ko-coordinate namin sa embassy. And then malalaman namin sa embassy na may missing person pala sila. Meron pa ho kayong tao ngayon dyan? Meron pa raw isang babae kagabi na parang mahina na yung boses and then bigla na lang nawala yung boses. Banda rito po yung dito? boses ng babae na mahina and then nawala na yung boses niya. Magandang gabi sa ating lahat. Nandito tayo ngayon para i-implement itong search warrant number 24-06. Kinagabihan sa bisa ng search warrant na mula sa Regional Trial Court ng San Fernando City sa Pampanga, pinasok na matauhan ng CIDG ang kwarto kung saan daw narinig ang boses ng babae. Sa loob, may nakitang mga cellphone, alahas at vault. Pero walang bakas ng kahit isang tao. Actually, walang pro Puro con siya. Dahil nga itong Pogo, ang dinadala dito, krimen, human trafficking, prostitution, nakikipag-alyansa na sila sa mga local criminal syndicate. Dati na akong pumirma sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs na paalisin na ang Pogos. Ang ganito kaorganisadong krimen na nakatago sa operasyon ng ilang Pogo, nagkalat na sa mga mahihirap na bansa. Scam City na ngayon nga sumasambulat ng marami rin pala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buong akala natin nakabubuti sila sa ating ekonomiya at nakapagbibigay ng trabaho. Yun pala, sa kalaunan, naging sentro o pugad ng krimen at pambubudol. No more beating, no more beating.